Magandang araw sa inyong lahat mga kababayan. JDB uli, of course, ang inyong abang lingkod. Okay, so ito pag-usapan natin. Ah, Sabi rito sa balita, grave insult to commuters. Ano ba? Na-insulto kayo? Ayan o, grave insult to commuters. Marcos draws flock for chopper ride to Coldplay concert in Bulacan. So ito ho yung helicopter. Diba? Ito sila. Si Attorney Lisa, PBBM. Yan. Kaya sabi nga rito PBBM gumamit ng helicopter, mga DBS nagwala. At ito'y matindi. Dapat daw po ma-impeach ang presidente dahil po sa paggamit ng helicopter. Anak ng kamote. Parang parang kanila yung helicopter. So ito, panoorin yung mga video na to Ay, tanggalin natin ng sounds. Kaka-copyright tayo dyan. Ayan. Yung pagbabaho sa pagbaba dun sa helicopter. Hindi naman si BBM yung bumaba Okay? Sina Attorney Lisa. Alam niyo po ba, meron pa hong ibang helicopter na kasama dyan. Okay, so ito naman yung isa. Ang helicopter yan. Dalawa. Ayan ho, tatlong helicopter. Ito hong kulay itim na to mga kababayan. Ito po yung personal helicopter nila PBBM. Okay? Helicopter yan, personal nila yan. Nakita na po natin ito. Ang pinakamalapit ko hong nakita ito, doon po noong proclamation sa Batangas. Doon sa sa Malvar, Batangas, sa Lima. Yan, doon bumaba itong helicopter na to na sinasakyan ni na PBBM. Okay? So tatlo po yung helicopter So yung sinasabi po kasi nila, ginamitan nila to ng batas-batas may pag-usapan natin yon. Let me just show you some of the videos. Pero this one, i-enjoy po muna natin. And I'm sure po kasi may iba dyan na mga nanonood. No? May mga DBS pong nanonood mga DBS, panoorin nyo po ang video na to. Mga puting helicopter ito. Okay? Mga mga pang Malacanang talaga, presidential chopper. Okay? Another po ito. Galing sa mga bukid. Ayan diba? Yung itim, pinag-itim yan, personal nila yan. Okay. And then, ito naman. Noong dumating naman po si PBBM sa Okay. Ngayon, nung paalis na sila, eto naman. Okay. Right? So ngayon, balikan po natin muna to. At napakalulupit ng mga taong hindi mo pa pwedeng mag-relax ang presidente. Alam niyo ito lang lilinawin ko lang because I've been asked, ang presidente ba, presidente rin ba kahit nagabi?
Oo naman, sapagkat ang presidente po, 24/7 yan. Gusto ko lang linawin sa inyo. Okay, 24/7 ito. Kaya nga, oras po ng may disaster, anong sinasabi nyo? Nasaan ang Pangulo? Di ba noong panahon ni dating Pangulong Duterte, lagi siyang hinahanap, nasaan ang Pangulo? Nung panahon ni PBBM, nasaan ang Pangulo? Panahon ni Pinoy, nasaan din ang Pangulo? Kasi ang totoo po, talaga namang 24/7 ang presidente. Kailangan, kapag ka merong kailangan ng desisyonan ng presidente, kailangan nandun agad siya makakaakto. So ngayon, sa usapin naman na to, sabi nila, alam niyo yung pagpunta ng concert, wala silang tutol eh. Okay? Kasi hindi naman bawal. Okay? Ito po yung ginamit naman nilang batas ng mga kolokoy na yan. Ayan. So, mainam pa po, puntahan natin mismo yung artikulo. Yung batas na yan. Ito po ay batas na inilabas noong panahon ni Gloria Arroyo. Okay? Ito. Ang sabi dito, Administrative Order number 239 series of 2008. Yan, prohibiting the use of government vehicles for purposes other than official business and for other purposes. Gusto ko lang din muna puntahan yung dulo. Okay, sino po ba yung mga tinatawag nila rito sa pag-i-implement nito? Okay, isa po dito ang Philippine Information Agency na pagsusumbungan. Okay, at dyan sa may Presidential Action Center, ito yung mga phone number. Oras daw po na makita ninyo yung mga sasakyan ng gobyerno na pakalat-kalat, lagpas na sa oras ng trabaho. Okay? Kaya nga, biglang naalala ko naman yung kay Bantag naman. Diba? Yung nakita ni Percy Lapid dun sa video na mga, sabi ni Bantag, yung 11 cars doon, yung iba kanya, sa anak niya, pero yung iba naman daw po doon ay sa Bucor. Hindi ba dapat nasa Bucor yun, mga oras na yun? Anyway, sabi rito isa sa mga kailangan daw po, the Land Transportation Office is particularly enjoined to closely coordinate, blah, blah, blah. Okay, so ibig sabihin po nito, ito po yung mga sasakyan na panlupa. Alright? Kasi bakit hindi ito isinama rito yung ATC ba yun? Yung air transportation, ano ba yung tawag doon? Basta yung sa air transportation, ba't hindi isinama rito? Para sana sa helicopter. Puntahan natin yung section 2. Dahil sinasabi niya rito ni Gloria Arroyo, ito the use of government vehicles for private social functions such as receptions, balls, theaters, and for other personal purposes is absolutely prohibited. Okay? Nagbabawal daw po. Kaya dapat daw ipa-impeach kasi daw nilabag daw to. Sabi rito, likewise, use thereof by the spouses, children, relatives, friends, and the like of the officials entitled thereto, even if they are in the company of said officials, is strictly prohibited. So kahit kasama daw po. So sabi nila ngayon, dahil po sumakay si Attorney Lisa ng helicopter, pero doon po sa video naman kanina na gusto kong balikan, pakita sa inyo, yung helicopter po na binabaan nila. Kung anong kulay, kayo po magsabi. Ayan, ano pong kulay yung helicopter na yon na binabaan nila? Ulitin ko lang. Ito yung sa PS, yung sa presidential chopper, ito pintuan. Ano bang kulay diyan? Itim po 'yan, mga kababayan. Yung helicopter na pinanggalingan nila. Okay? So, alis muna natin 'yan. So, balikan natin to. Okay, ngayon, sabi rito, Section 3, the use of government vehicles by bureaus and offices shall be authorized daw po, only through the issuance of each trip or a serially numbered ticket duly signed. Okay, so ganito lang yan, merong ticket kapag gagamit ka para talaga na monitor nila sino, kailan, para saan yung paggamit ng
government vehicles. Okay? During weekends daw, holidays, ang CQ daw po ay dapat nasa kanya ang mga susi. Kung ang mga sasakyan na yun ay nakita kung saan-saan, yan, at nahuli, okay? So ngayon, ang sabi rito ay i-report daw po, sabi sa Section 4, ng mga phone number. At dito naman po sa sa Section 5, sabi diyan, all department and agency. Wala pong hindi po binabanggit ni Tipong Malacanang talaga. Or all department and agency heads of the government shall undertake vigorous information dissemination campaign in their respective departments and agencies. And Director General, and then sa PIA, yan, so inutusan sila ikalat yan. Ganon din ang LTO. Okay. Number 6, Section 6, strict compliance by all officers, employees, government, including those of the government owed GOCC, and the provision of this order is enjoined. Okay, and then anyone found violating any of the provisions of this order shall be sternly dealt with in accordance with existing laws and regulations. Yan. O sige, sampahan nyo ng kaso si PBBM, baka nakalimutan ninyo, ang ating presidente nag-i-enjoy po siya ng absolute immunity. Okay, absolute immunity. So kung sakali po na si PBBM naman po nakababa na sa pwesto sa 2028, saan pa ang pagsasampa niya ng reklamo? Saan pa siya sususpindihin? Oh, 'di ba? Suspension lang 'yan, lalo kung first offense. And besides, mga kababayan, eto gusto kong linawin sa inyo. Yung PSG po ay nagsalita po. Sinabi niya na kung ano yung nangyari, bakit ginamit yung helicopter. Dapat ka, question nila eh. Bakit nyo pinoprotektahan ng presidente? Diba? So ito tingnan nyo. So yan yung batas na sinight nila, which is hindi po applicable sa presidente yan. Okay. Ngayon, sabi rito nitong si Nelson Morales, sabi niya, kahapon sa Philippine Arena, naranasan ng hindi inaakala na pagdagsa ng nasa 40,000 mga individual na dito gustong makapanood ng konserto. Okay? Kaya naman daw doon sa mga daanan, yung daloy ng trapiko napakabigat. Hindi talaga inaasahan na magkakaganon. Okay, ngayon sabi rito, recognizing that this traffic situation posed a potential threat to the security of our president, the PSG took decisive action by opting for the presidential chopper. Mga kababayan, sino po ba ang nangangasiwa o nangangalaga? Kanino po ba naka-take charge ang mga helicopter? Sa tingin niyo po, kanino po ba? Sa presidente ba? Kasi ito ay presidential chopper o sa PSG? Yan ang tanong ko. Well, ang sagot po doon ay sa PSG. Okay? So ngayon, sila PBBM, mayroong personal helicopter. Yung itim. Diba? Thank you, Ben. Ngayon, kung gagamitin nila PBBM, sila lang magpamilya ang pupunta doon. Magiging katatawanan po at baka masipa lahat ng miyembro ng PSG. Ito gusto ko maintindihan to ng mga ayaw umintindi. Para na lang dun sa mga nagtatanong at gustong maunawaan. Ito yan. So kung pumunta ron ng pamilya Marcos, together with their personal pilot, gamit yung black helicopter nila na malaki, dun sa konsyerto sa Bulacan. Diba? Ngayon, hindi natin masisiguro na wala pong panganib sa buhay ng presidente. Lumipad lang ang helicopter niyan, makikilala nila yan sa ere na ito ay sa presidente. Alam niyo ho ba na isang helicopter ni Qubuloy nitong 2022 campaign, isa po dyan ay napabagsak ng mga rebelde sa Mindanao. Ito pa mismo sa presidente natin, alam na ng lahat ano itsura ng helicopter nila. Diba? At saka obligasyon po ng PSG na kahit na natutulog yan, binabantayan yan. Kahit nga hindi na po yan nakapwesto bilang Pangulo,
binabantayan. Kaya may PSG nga si si Daddy Diggs eh. 'Di ba? Oh. Yan na, malinaw. Ang malinaw, sinabi ni JDB ngayong gabi, ayon po rito, kung iintindihin natin, ang PSG ang nangangasiwa at may karapatan magbigay ng otorisasyon sa paggamit ng presidential chopper. Lumipad yung pamilya Marcos doon, kasta dalawang helicopter ng PSG ang dala nila. Okay? Ginamit ng pamilya Marcos itong black helicopter nila. Sabihin niyo hindi official function yan. Official function po yung ginawa ng PSG to protect the president at may budget yan. Yung nagsasabi na kaya pala ang mahal ng buwis ko ay para pala pambili ng gasolina ng helicopter, bobo. Budgeted po yan. Ang laki ng budget niyan. Okay? At trabaho po under po ng yung mga nasa college, under po ito ng tinatawag na social contract theory. Okay, paano 'yon? Itong mga tao na to, itong mga leader na nagiging bahagi ng gobyerno natin, ang trabaho po nila siguraduhin na maging maayos ang pamumuhay ng mga tao sa pamamagitan ng magaganda, tama, maayos na mga desisyon na makakaapekto sa buhay natin. At isa po sa taong yan ang presidente. Okay? Ngayon, trabaho naman po ng taong bayan bilang kontrata, give and take ito, ay magbayad ng buwis. Para saan? Para humagamit ng gobyerno sa kanilang mga pangangailangan. Alright? Katulad po ng transportation. Okay, so ngayon balikan natin ito. So sabi rito, nakita raw po nila yung bigat ng trapiko. Okay? At yung maidudulot nito na panganib o banta ng panganib sa buhay ng presidente. Kaya nagdesisyon silang gamitin ang pinaka-madali, which is pinaka-safe din, ang presidential chopper. Now, sabi rito, this decision not only ensured the safety of our leader but also exemplified our commitment, PSG po nagsasalita, to prioritizing security in the face of unexpected challenges. Your continued understanding and support for this measure are crucial in maintaining the safety and well-being of our nation's leadership. So, yung mga DBS na nag-iiyakan, Diyos mio, usapang helicopter tayo, ito ho naman ang mas matindi. Si dating Pangulong Duterte pala, may hinulog na tao mula sa helicopter at gagawin niya uli. Palagay ko naman ho, ito ho yung mas masama kumpara naman doon sa gumamit ng helicopter ang mga PSG to escort the president's yung president's personal black helicopter nila. Huwag nyo naman po sanang panindigan ang tawag sa inyo na DBS, na Duterte Bobo supporters. Akala namin dati, nung kami po ay nasa panig ni dating Pangulong Duterte, ang pinakawalang hiyan at pinakatalagang kamote ay yung mga dilawan. Hindi ho pala. Sila po pala, kumpara sa mga DBS, itong mga dilawan, sila po yung most challenging. Kami, nagre-research kami noon. Halos nakabisado namin noon yung mga kaso-kaso ng pamilya Marcos, yung ill-gotten wealth issues nila. Kasi paikot-ikot lang sila doon ng mga issue nila. Although may mga katangahan din, ang marami-rami rin sa kanila. Pero hindi ho kasing lalaan nito na kahit sa fake news, kahit na sa kulangot, kumakapit, makabira lang. Okay? Ito pa, kinumpara din po nila. Presidential security justifies chopper use to Coldplay concert. Okay. Diba? Kasi nga nagpaliwanag. Ngayon, ito yung banat nila. Davao Norte, aying state of calamity. Aying state of calamity ang sinasabi rito. Wala pa pong atake, wala pa talagang Pero ganun pa man, di ba? Nagngangaw-ngaw na etong mga Duterte na nangiinsulto sa pagbibigay-bigayan nila ni Pulong at ng tatay niya ng pulburon. Di ba? Tangi-insulto. Ginaya yung ginawa ni Sara. Pero, wala pa silang tulong na nailalatag dun sa mga biktima ng kalamidad yan sa lugar nila mismo. Pero ang ating
DSWD, maaga pa meron na. Di ba? Sino ba nagtitimon sa mga yan? Sino ba nag-uutos sa mga yan? Di ba? Kundi siyempre presidente. Alam nga naman ang kapitan ng barangay. Di ba? Hindi naman yan masusunod. Request lang yan. Oh. At yung utos na yan po ni PBBM, standard na yan. Na kapag merong inaasahan tayo na masamang panahon sa ganitong lugar, ihanda na ninyo dapat ahead pa lang, isang buwan pa lang. Diba? Alam na ninyo yan, localized dapat ang approach. Itong lugar na to, ganito kapag nagkaroon ng problema, baha o kaya sunog, lindol. Ito yung mga common issues sa kanila. So dapat ready kung ano yung panagot sa pangangailangan nila. O, mabilisan. O, kaya po, agad-agad nandun. Anong gagawin ng presidente? Gusto ninyo magpunta agad doon para magpapapansin, magngaw-ngaw. 'Di ba? Mas mainam, 'di ba? Mas mainam na meron po, 'di ba, na merong agad na ilatag doon ang DSWD kaysa sa papunta doon. Tapos ano 'yun? Maputang ina mga kaaway ko na magaganon. Noon tuwan-tuwa tayo sa ganun eh. 'Di ba? Ay nako. Ito pa, si BP Sara. Pinayagan ni PBBM na gumamit ng helicopter. Bakit hindi kayo nagwala? Yung bang pagpunta ng Vice President sa kanyang mga anak, para tawag dito, yan ba ay opisyal na trabaho ng Vice President? Inatake ito, pinuna ito ng mga dilawan, pinagtanggol namin. Inunawa namin. Di ba? Ba't hindi kayo nag-aungawan dito? Nagpasalamat pa siya. At saka tama lang din naman na pinayagan siya, pinagamit. Ngayon, ito po sumaway sa inyo. Si Attorney Darwin Cañete, si Piskal. Sabi niya rito US presidents have Air Force too to ferry them from the White House to Camp David or Martha's Vineyard. Bakasyon na nila yon. So I don't have a problem when our top officials use air transport considering security and speed. Diba? Huwag sumobra sa virtue signaling. Parang signaling ng kabobohan eh. Parang sarap dugtungan ng ganun eh, di ba? Makabanat lang, makapuna lang. So dapat marahimik na sila rito. Ito na, ka-DDS na ninyo. Huwag naman daw masyadong sobra. Ito po DDS, ibig sabihin, sensible po. No? Hindi po siya DDS. Okay? Nahahati sila sa tatlong grupo eh. DDS, ito mga Duterte diehard supporters, tapos ito naman pong iba, yung dalawa, either DBS, Duterte Bobo supporters, or Duterte Bastos supporters. Yun po yung mga makukulit, yung mga Bobo supporters. Okay? Wala hong masama sa paggamit ng presidente ng helicopter. Ulitin ko sa inyo, kahit po 24/7 yan, kahit nagabi na, kahit natutulog na yan, presidente pa rin yan ng Pilipinas. Deserve niyang magpahinga. Pero oras na kailangan niyang bumangon at magdesisyon, babangon yan sapagkat yan ay trabaho niya. Maski nung panahon ni dating Pangulong Duterte, di ba? He's a night person. Gising niya ng gabi, kakusapin niya muna ang taong bayan, tapos re-reviewin niya kung ano yung mga ginawa na ng mga iba't ibang ahensya ng gobyerno. Nakita niyang may mali, may kulang, then that's a time that he's going to address them. Diba? Ano yung kulang? Why is not satisfied? Why is giving this comment? Pwede kinaumagahan, tulog na. Diba? Para kung sakaling kailangan ng gisingin sa katanghalian, ready na naman siya. Ganun ang ganun. Wala hong oras na 8 to 5. At yung binabanggit niya na batas-batas na yan, hindi po yan applicable sa kanila, sa presidente. Ito, yan, yung
Administrative Order number 239 series of 2008 na kung saan yun pong mga government vehicles na yan ay nire-restrict po, absolutely pinagbabawal gamitin ng mga empleyado ng iba't ibang mga ahensya o departamento sa gobyerno. Mga digulong po. Okay, para yan sa mga digulong. Bakit? Kasi nung panahon po ni Gloria Arroyo, yung panahon na yan, 2008, ito po yung panahon na meron po tayong Asian financial crisis. Marami tayong mga crisis. Okay? Yan. Meron tayong nung panahon na yan na yung pagbagsak ng Dow Jones. Yun po yung stock exchange natin dito. Sa US naman is Dow Jones. Oh. So, ang inaano rito, magtipid. Huwag yung pataskul-taskul sa paggamit. Kasi nung time na yun pati, kahit na personal ng gala, ginagamit yung mga sasakyan ng gobyerno, makikita mo sa mga bar, sa mga beer houses. Kaya nauso rin nun eh. Yung mga bar, meron silang nakapantakip dun sa likod ng plaka. No. Kasi makikita yung red plate at mare-report. Kaya nauso po yan nung papanahon ng 2008 onwards. Pero ulitin ko lang, hindi ho sa helicopter. At ang helicopter po na yan, hindi ho desisyon ni BBM, gamitin yan sapagkat bit-bit nila at kasya ang pamilya niya doon sa kanilang personal na itim na helicopter. May sariling piloto. PSG, ang trabaho nila magbantay. And therefore, para masiguro nila ang trabaho, masiguro nila ang kaligtasan ng presidente, then sila po ang nagdesisyon na paggamit o gamitin nila yaang presidential chopper. Loko-loko tong mga ano eh. Ay nako. Okay? Ginoo. Mga taong yan oh. Alright, so iwan muna natin tong ano na to. Tingnan natin yung magiging reaction na naman ng mga kolokoy. Kailan nakakalungkot kasi sobrang tahimik nila, no? Sobrang ingay nila rito pero doon sa kay Pulong yung 51 billion pesos at sa mga baha-baha kung saan napunta dapat ipaliwanag, hindi sila nananawagan na ipaliwanag nito kung saan ito napunta. Alam niyo may nagsasabi pa ha, wala naman daw red flag. Kwento ni kapatid Trex Sevilla, wala naman daw red flag si Pulong kaya hindi raw dapat ipaliwanag. Kailangan pa ng red flag. Mariosep.